beloved Boss Mike Cervera. All today here in the Ning. Oh, di ba mga kababayan? Ang gaganda ho ng mga ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Oh. Ning Solar Rooftop Power Facility. It's an initiative that is a monumental one as it lights up homes and the path forward to the country's energy transition. Solaris and Raymulan Lands have done something quite remarkable. They adopt renewable technology innovations right here on the rooftops of Filipino families here in Naig. Halos 2,000 tahanan ang kasama sa proyektong ito. Bawat isa sa kanila ay pinagkukunan ng malinis na enerhiya dahil sa mga solar panel na nakalagay sa kanilang mga bubong. Oh, kita nyo ang mga opinion ngayon ng iba nating mga kababayan, no? Oh, who does they think they are? Untouchable? Powerful? Di ba? Huwag niyong saklawan ang batas kasi marami ring tao ang magagalit na para bang ipaparamdam nyo na tulad ng sinasabi ni ano ba to? Ni Earl, Fuller's Fullerism, ano? Di ba mga kababayan? Pagka ipaparamdam nyo na kayo untouchable, powerful, na kailangan kapag gumawa kayo ng mali, hindi kayo pwedeng panagutin, sigurado maraming magagalit na mga tao na sumusunod. Na mga law-abiding citizen kayo. Di ba? Di ba mga kababayan? Oh. Di ba? Oh. Yun, mga kababayan. ML. Oh, mukha nga. Ano? Di ba? Ang Pangulo ay trabaho ng trabaho. Oh, sabi ni Candido, yung organizer ang may responsibilidad dyan. Boss Mike, ayun na nga. Tama. Kaya nga, ulitin ko, hindi na naman natin binabatikos ang kabuuan. Kundi itong mga grupo ito malamang di ba? Eto mga kababayan, ang ganda-ganda lang ginagawa ng Pangulo. East connection ito. Sabi ni Pangulo, kailangan bago mag-Holy Week, mabuksan na natin Iba-iba yung yan. exit, papasok na. Iba-iba yan mga kababayan. Oh, yan. Good morning mga kausur. Dito mo talaga makikita yung magaling na administrasyon. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yung project na ginawa. Hindi lang pad control. Ito, gumawa naman ng napakaganda at matibay na tulay. So, ang pagseserbisyo ng gobyerno, sa madaling salita, mga kababayan, maayos at tuloy-tuloy. Di ba? Maayos at tuloy-tuloy. Oh, correct. Nagsanhi tuloy ng traffic sa EDSA. Yan na nga. Oh, pagkatapos niyan, anong plano ninyo? Pagkatapos niyan, dyan na ba kayo titira? Dyan na ba kayo uli tatayo ng mga inyong mga tent? Oh. 'Di ba? Pero nakakapanghinayang kasi mga kababayan na imbis suportahan natin ng Pangulo, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa etong mga gawain na ito, maaantala mga kababayan. Ang ganda-ganda ayan tingnan niyo. Diba, Stig? Maldives Bridge. Nakita nyo, Maldives Bridge. Ito pa, tingnan nyo. Ngayon, sa loob ng isang tunnel boring machine, sa ganda ni ate, mga kababayan, ganda, tingnan nyo. Sige, pasok. ginagawang Campanado Station bilang bahagi ng Metro Manila Subway Project. Ang Metro Manila Subway Project ang kauna-unahang underground train sa bansa. May haba itong 33 kilometers mula Valenzuela City hanggang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. Sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, ang lahat ng proyekto na yan ay tuloy-tuloy. Hindi lang talaga katulad ng administrasyon ni Duterte, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ultimo pako na dadalin sa isang malawak na lupain, binablog. Hindi ho kasi ganun .
Ang Pangulong Bongbong Marcos, tignan nyo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Kung panahon lang ni Digong yan may naka-assign ng vlogger dyan na araw-araw, mayat maya, binablog kung ano nangyayari dyan. Ultimo, pag-utot ng mga manggagawa dyan, ibablog nila. Hindi ho ganun. Kaya bibihira, ayan, bibihira tayong nakakapag-vlog ng mga ganito Kaya tuloy yung iba, marami nagtatanong na ano bang nagagawa daw ni Pangulong Bongbong? Pero eto na ho mga kababayan. Sabi rito ni correct ka dyan, idol, ayaw ng pag-unlad ng tropa ni Marcoleta. Ewan ko ba, ang daming bobo pero mas marami tayo dyan. Silent majority. Kita nyo ho, mga kababayan ko. Di ba? Yan. Tingnan nyo talaga mga kababayan. Kasama sa Phase 1 ng proyekto ang Camp Aguinaldo at Anona Stations na ginagawa ng Sumitomo Mitsui Construction. Ito ay bahagi ng press tour ng Embassy of Japan kung saan inikot ng mga media ang mga Official Development Assistance Project ng Japan. Ayop ka, Argo. Buti pa kami ni Argo Bingot. Tumigil ka nga, Argo. Nakakagulo kayo lalo People power, hindi nyo kakayanin. Yan, people Huwag nga kayong maniwala dyan na people power, kakayanin nyo. Maniwala ka sa akin, hindi nyo kakayanin. Ilan lang ba ang membro ng kulto ni Duterte? Di ba, 12? Di ba, Argo? Paano nyo kakayanin? Aasa kayo sa Iglesia ni Cristo? Wait lang. Di ba, ginawa na ng Iglesia ni Cristo yan nung panahon ni Erap. Kasama ako dun Di ba? Nandoon ako pero wala rin naman nangyari Hindi rin nila kinaya. Alam mo, itong pag-aagaw ng kapangyarihan sa Malacanang, hanggat hindi ka sinusuportahan ng Amerika ng mga kasundaluhan, walang mangyayari dyan. Kahit sundalo nga lang, hindi nila makakaya Kailangan talaga merong ng Amerika. Kapag wala talaga. Tingnan nyo mga kababayan ko. Tingnan nyo. Itong ginagawa nilang ito, sino magbebenepisyo? Kasi dapat may tanong Di ba? People perwisyo. Di ba? Yan na sinasabi ko. Di ba? Nagkakasundo tayo, Argo. Kaya naniniwala akong kakamping ka talaga. Di ba mga kababayan, isipin niyo. Ang tanong kasi, tanggalin ko muna si Ganda, nadidistract ako. Ang tanong kasi, kapag ka ba napababa nyo si Pangulong Bongbong Marcos, sino magbebenepisyo? Sige nga pakisagot. Sa mga bobo at tangang mga DDS dyan, sino ho ang magbebenepisyo kapag napatalsik nyo si Pangulo? Di ba? Pakisagot nga. Ulitin natin para kasi kailangan paulit-ulit yung mga DDS di ba? Kailangan paulit-ulit sa kanila sinasabi. Sino ang magbebenepisyo kung sakali na mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos Jojo Chavez? Late ka na. Nauna pa ako sa'yo. Yan mga kababayan. Ang magbebenepisyo dito, yung napakaraming pinakulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino yung mga magnanakaw, nakakampi ni Sara Duterte? Eto hong mga, ako'y nagigil dito sa mag-asawang Sara Diskaya at saka Curly Diskaya. Nung panahon panidigong na nagnanakaw tong mga ito, na ginagago yung pondo, makakaligtas. Sino pa? Yung pong mga BGC boys, makakaligtas. Sino pa? Si Bong Revilla na napakulong na. Sino pa? Eto hong si Jinggoy Estrada magbebenepisyo. Makakalaya yan, mga kababayan ko. Sino pa? Eto pong, sino? Si Sara Duterte. Imbis na mapapanagot
abay baka ho, yung pa siya'y ipalit. Di ba mga kababayan, ipapalit nila yung magnanakaw na hindi pa masagot-sagot at malinaw yung mga inaakusa sa kanya. Oh, sabi ni Pachuchay, lahat ng salot. Yung 18 mga kargador. Oh, yan. Kasi ganun ako mag-isip. Teka muna. Bago ako pumanig sa iba. Si Kibuloy. Ayan o. Sigurado yan, Iris Joy Ramirez. Si Kibuloy, magbebenepisyo. Sigurado makakalaya na. Yun po ba ang gusto? Tanungin natin ang grupo ng INC na nagrarally ngayon dyan. Yun po ba yun yung kagustuhan ninyo? Di ba? Yun ba yung kagustuhan ninyo? O baka naman gusto nyo rin magbenepisyo ang China dyan sa West Philippines mga may kaso. Ayan. Lahat. Di ba? O baka naman yun. Ang gusto nila. Magbenepisyo ang lahat na ngayon pinapanagot ng Pangulo. Kaya nga sabi ni Charlie Whiskey, ano ginagawa ng INC? Hindi naman sa lahat Alam naman natin kasi marami naman tayong mga kaibigan na mga taga-INC na hindi naman nakikisali sa ganyan. Malamang lang, meron lang talagang grupo sa loob siguro, no? Masasabi natin, sa loob siguro ng INC na katulad ng mga nandiyan dyan ngayon sa EDSA. Diba, mga kababayan ko? Ayan, si Harry Roque, makakauwi na. At wala nang kaso, ligtas na yung kanyang human trafficking. Diba? Eduardo Musa, papre na sila sa pagnanakaw. Balik uli. Ayaw nila ng mga ganito, na magtuloy-tuloy yung mga ganito, mga kababayan ko. Yan Mga kontraktor, maaaring maapektuhan ang tensyon sa Middle East ang mga proyektong ito. Pero masyado para maaga para magbigay ng estima ng halaga ng epekto nito. Sabi ni Ricky Salenga, construction manager for tunneling works, kahit kuryente ang ginagamit ng tunnel boring machines, kailangan pa rin ng diesel para sa ibang mabibigat na kagamitan tulad ng excavators, cranes at dump trucks. Humigit kumulang 5,000 liters ng diesel ang nagagamit nila araw-araw. Ayon kay Salenga, may koordinasyon sila sa Department of Transportation para masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon. Kita nyo, mga kababayan, pinapabayaan ba ng gobyerno yung mga proyekto na yan? Tuloy-tuloy po yan, mga kababayan. Yan po ba yung ayaw nila? Ay, magtanong din tayo. Ang gusto ba'y mapalaya at magbenepisyo si Sara Duterte, hindi na dumaan sa proseso na tinakda ng konstitusyon ng bansa? Di ba yun ang hiling natin? Kailangan dumaan sa lahat, sa tuntunin ng batas ng Pilipinas ang lahat. Nangyayari naman Di ba? Baka sabihin nyo namimili lang tayo. Kaya nga ako ayoko kay Martin Romualdez Siguro, maraming mga taga-INC na sang-ayon sa akin na ayaw din kay Martin. Tama, mali. Ayan. Tuloy-tuloy. Ano pa? Ito pa, napakarami hong proyekto araw-araw. Tayo sa bagong tulay na pinangalan ng Quirino Bridge. Ano? Yan mga kababayan, yan ganda mga kababayan, Tulay dito sa Pilipinas, kung saan makikita pa natin mismo sa ilalim ng tulay na ito ang isa rin sa pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas. Kita nyo? Mga kababayan ko, ayaw nyo ng ganitong mga proyekto ng gobyerno, mga kababayan. At gusto nyo ibalik sa dating nakagawian ninyo na ang presidente ay isang Duterte na puro lang salita, puro lang pagbabanta, puro lang pananakot sa taong bayan. Ayoko na ho ng ganun. Kung ako po tatanungin ninyo, naranasan na natin ang mapasailalim ng pamumuno ng isang Duterte na walang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Galit ho pala kayo sa magnanakaw. Bakit hindi ko ay nagsasalita noong
panahon ng mga Duterte na sandamakmak ang ninanakaw. Na wala naman hong natatapos na mga proyekto. Bakit? Kasi ganito nangyayari yan Kung binalikan yan mga kababayan at muling ipakita sa publiko ang katotohanan na ito ay bahagi at isang proyekto ng Build program ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kita nyo? Yan, puro nakatenga mga kababayan. Puro hindi tapos, mga kababayan ko. Pinangakuan tayo sa loob ng 6 na taon na magiging maganda. Ang lahat na magiging proyekto niya, wag na yung buhay ng mga Pilipino. Yun na lang mga proyekto niya. Tignan sana. Pero wala talagang makita kundi tenga-tenga. Kung hindi kakarampot at nakuha na nila ang bayad, kung hindi tapos, gaiksi lang mga kababayan. Yan mga kababayan. Sana matuto tayo na umunawa kung sino talagang nagmamalasakit. Buti na lang meron tayong mga kababayan na nagpapakita ng mga ginawa ng mga nakaraang administrasyon. Ayan, tignan nyo. Ayan. Kaya sa mga nagiging kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito po ang katunayan. Mayroon naman siyang inumpisahan, hindi nga lang natapos. Kita nyo? May naumpisahan, hindi nga lang natapos. At ngayon mga kababayan, gumagawa ng mga tapos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, mga kababayan ko? 'Di ba? Yan po 'yun Yan. Syempre yung mga bobot tanga, ano ba masasabi niya? Wala namang alam yung mga utak niyan. 'Di ba? Malalaki lang ang mga ulo, malalaki ang mukha. Pero walang laman ng mga utok ng mga hayop na yan. Di ba? Ganun lang. Kung ano lang yung masasabi nila, yun lang. Wala ka man lang pupulot na magandang katwiran ano sasabihin ng mga bobo at tanga. Ganun lang ang makikita niya. Kaya hayaan nyo sila na makita natin yung kanilang kabobohan at katangahan sa mga sinasabi nila. Ayaw nyo. Ayaw nyo ng mga ganyang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Napakarami na hindi nagawa. Yan pa. Ayan kay Purka Studio, makikita nyo sa kanyang page. Yung mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay malayong malayo sa mga ginawa nung nakaraang administrasyon ni Digong na ang mga simento ay kayang-kaya nyong durugin sa inyong mga kamay. Pero ngayon, na may Pangulo tayo na nagmamalasakit, inyo pinapasakitan, hindi niya deserve yan. Ang deserve ng Pangulo, suportahan natin, mga kababayan. Diba? Suportahan natin. Ang ganda ng ginagawa ang dapat hindi sinusuportahan yung mga tao na mga katulad ng mga Duterte, di ba? Ayan Tanggalin muna natin yung music. Yan tibay tibay. Ganda Di ba? Ang ganda. Eto pa marami mga kababayan napakaraming proyekto ng administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan Ngayong 2026, tuloy-tuloy pa rin ang massive and land development at airport construction sa Bulacan. Ayon sa mga recent project updates, nasa advanced stage na ang land preparation at reclamation works. Habang papalapit na rin ang mas malaking vertical construction phase, airport terminal at runways. Yan, Ang nakikita po natin dito ay ang napakalawak na reclaimed area na dating bahagi ng coastline ng Bulacan, sakop ng Manila Bay coastline. Ngayon, unti-unti na itong nagiging future international gateway ng bansa. Mapapansin din natin ang ongoing earthworks, road networks, seawall developments, at paghahanda para sa future terminal
at runway construction. Oh, ayaw nyo ng ganyan, mga kababayan? Ayaw nyo? Ayaw nyo ng presidente na gumagawa ng mga proyekto para maitaguyod ang ekonomiya ng bansa. 'Di ba? Oh, yan. Nick Candido. Oh. 'Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Ewan ko sa inyo. Ha? Oh. Mga kababayan ako, susuporta ako dito sa ginagawa na maganda ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. O, di ba? O, tuloy yun. Ayon po sa DOTR, ang project updates ay mahigit ng 80% ng Land Development Act. Oh, sabi dito ni Nico. Sabi ni Nico David, mga magnanakaw at mandarambong ang magbebenepisyo. Sabi, kita nyo, mga kababayan, pinapanood nyo ba si Nico David? Panoorin nyo, mga kababayan. Magaling ho yan. Yan, ang dami. Nako, magsasawa kayo sa akin. Ngayon, buong buwan na ito, ng July, puro proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating ipapakita na hindi ho magkakasya sa napakaraming araw. Activities ang na-accomplish itong mga nakakaraang taon. Lalo na ang land filing at shoreline preparation works. Alam niyo po ba, ang land filing ay ang construction technique na gumagamit ng malalalim na vertical columns na gawa sa steel, concrete, timber-driven na nilalagay sa ground to provide foundational support for structures. Ang ganda, mga kababayan, ang laking kaunlaran yan. Totoo ka dyan, ha? Oo. Ha? Homer Miguel, sa ikakaunlad ng Bulacan, suportado namin si PBBM. Proud Bulakenyo. Oh. Taga dyan din ako, mga kababayan. Diba? Ito ho yung mga ginagawa ng Pangulo. Ha? Oh. Ano sabi? 8,000 daw. Ang INC sa EDSA, kalukuhan. Dumaan ako. Bago lang, estimated ko 3K lang. Hinarang nila mga sasakyan. Kita nyo, hinaharang daw yung mga sasakyan. Sabi rito. Sabi ni Pinoy, sino to? Pinoy is life. Pinagtawanan tuloy ni Pinoy is life. 8,000 daw ang INC sa EDSA. Kalokohan, dumaan ako, bago lang. Estimated, mga 3K lang. Hinarang nila mga sasakyan. Kita nyo? Bakit nyo hinaharang yung mga sasakyan? Gawain pa ba ng mga makadiyos yan? Haharangin nyo yung mga sasakyan? Hindi na gawain ng makadiyos yan. Diba? Gawain na ng mga makaduterte yan. Diba? Sino ba si Duterte? Makademonyo yun. Diyos nila. May sumasagot. Diba? Ang daming gaganda ng mga ginagawa. Built on weak or unstable soil. Ito po yung ginagawa niya para mas tumibay ang magiging structure na ilalagay sa airport. Yan. Ito po ay ang collective mass ng support ng filings na marami para mas maging matibay ang ating mga foundation. Ang ganda, kasi alam naman natin na ang yung ginagawang airport sa Bulacan, mga kababayan, tubig ho yan na tinambakan. So, kailangan talaga marunong, mahusay yung mga gagawa. Kapag ang gagawa dyan, Duterte, alam nyo na, kung hindi babagsak, kita nyo naman yung mga ginawang tulay, bagsak, di ba? Bumabagsak, substandard. O kaya baka i-ghost pa yan, pagkakaperahan pa ng mga Duterte yan. Di ba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike Sevilla.